Ako si Sarah. Hindi ko alam kung bakit ko naisipang bumalik sa lumang bahay namin sa probinsya. Siguro dahil pagod na ako sa ingay ng Maynila. Gusto ko lang ng katahimikan, ng sariwang hangin. Pero pagdating ko pa lang, may kakaiba na. Ang lamig, hindi lang basta lamig ng hangin. Lamig na parang may humahaplos sa loob ng buto ko. Sanay naman ako sa mga lumang bahay, mga kaluskos, mga tunog ng kahoy. Normal na yan. Pero nung gabing yon, habang nagbabasa ako sa sala, narinig ko yung kaluskos. Una mahina lang, parang pusa. Pero habang tumatagal, parang may humahagot sa dingding, kumakalmot sa kahoy, hanggang sa may kumatok sa bintana. 3 beses, mabagal. Mabigat, dahan-dahan akong lumapit, inangat ko yung kurtina. Wala. Pero may naiwan sa salamin, parang marka ng kamay. Pero sobrang payat, parang butot baalat. Bumalik ako sa upuan, pero hindi na ako mapakali. Tapos biglang may malakas na kalabog sa itaas. Sa attic, walang tao dapat doon. Walang kahit anong dahilan para may gumalaw doon. Pero bakit parang may naglalakad? Yung mga yabag. Mabigat, mabagal. Parang sinasadya para marinig ko. Hindi ko alam kung bakit, pero umakyat ako. Para bang may nagtutulak sa akin na buksan yung pinto ng attic. Pagbukas ko, puro dilim. Alikabok, at sa gitna, may silya, may nakaupo. Hindi ko agad nakita yung mukha. Pero ramdam ko na agad na hindi tao yon. Mabigat yung presensya niya, parang hinihigop lahat ng hangin. Tinanong ko pa nga, sino ka? Wala, tahimik, hanggang sa tumingala siya. Pulang-pula yung mga mata niya, nakangisi. Hindi normal na ngisi. Ngising parang kaya niyang kainin yung kaluluwa ko. At doon siya nagsalita, garalgal, malalim. Matagal na kitang hinihintay. Parang nanigas lahat ng laman ko. Tapos bigla siyang tumayo. Tumakbo na ako pababa. Halos madapa sa hagdan. Naririnig ko siya sa likod ko. Hindi mabilis pero bawat hakbang niya, ramdam kong papalapit siya. Sa bawat hakbang niya, parang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ka makakatakas. Pagkalabas ko ng bahay, nagkataon may dumaan na sasakyan. Kumaway ako, alos magmakawa. Pinara niya, sumakay ako agad. Kuya, pakibilisan po. Pakihatid ako sa bayan, sabi ko. Pero tahimik lang yung driver. Nagsalita ulit ako, wala pa rin. Kaya hinawakan ko siya sa balikat. At nung lumingon siya, halos tumigil yung puso ko. Siya, yung nasa attic. Yung pulang mata, yung nangisi. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang kinain ng katawan ko ang sarili kong takot. Alam kong hindi na ako ligtas. Kahit saan ako magpunta, susundan niya ako.